Hello Zetmates! Welcome back to our vlog and for today's video, usapang pag-ibig po tayo. Pero hindi po ito love story naming mag-asawa, kundi ang 2024 dividend rates ng ating pag-ibig savings. Sa regular savings nga po natin ay meron na itong 6.60% for 2024 at para po sa ating MP2, ito po ay 7.10%. So nakapag-check na po ba tayo ng ating mga virtual pag-ibig? Nakita na po ba natin doon ang ating dividendo for the year 2024? So kumusta po ang iting tagumpay din po ba? Kagaya ng smile ng aking husband nang nabalitaan namin ang interest rate ng dividend for MP2 savings. Siyempre po as OFW, kino-consider po natin yung mga paano po tayo makapag-ipon para sa ating retirement at pag-uwi sa Pilipinas. At isa nga po sa mga naisip naming paraan ay through MP2 savings. At malaking tulong po yun para sa aming paghahanda for our future. So a few reminders lamang po for our MP2. So individually, pwede tayong mag-open ng hanggang 5 MP2 accounts. Pwede po tayong may option na annual dividend payout or pwede din po tayong mag-withdraw after 5 years. And minimum deposit po ay 500 at hindi po ito mandatory, meaning pwede po kayong mag-skip ng buwan kung wala po kayong nakalaan na budget for your MP2 savings. Okay? Para po sa mga babago lamang nakapag-open ng kanilang MP2 account noong 2024, at nalito kung paano i-compute yung kanilang dividendo, narito po ang simpleng paraan kung paano po ito i-compute. Okay? Try ko po na ipaliwanag ng maayos para po makuha nating lahat. So for example, nag-start ako sa aking MP2 savings noong January 2024 at nag-umpisa ako sa halagang 5,000. At pagkatapos po, simula Pebrero hanggang Disyembre, ako po ay naghulog ng tig to 20,000. So example lamang po ito. So, papaano ko po kukunin yung interest, yung aking dividendo? For example, kukunin ko muna po yung prorated interest rate per month para hindi po tayo mahirapan mag-compute. So, ayan, 12 over 12, tapos yung interest rate po natin is 7.10%. Kung i-compute po natin ito manually, ang gagamitin po natin ay 0.071%. Okay, ayan. So, lalabas na po yung ating interest rate for the month of January, which is 0.071. So, gagawin ko po din ito sa lahat ng buwan. Kung naka-Excel po kayo, i-drag nyo lang para makopy nyo yung formula at madali ninyong i-edit. Kung mano-manong computation po kayo, so ang gagamitin yung numerator ay 11. Bilang Pebrero na po kayo ulit naghulog, so 11 over 12 times the interest rate. So sa pangatlong buwan po, ang numerator na gagamitin na po natin ay 10 over 12. Okay, so consistent lamang po yung denominator nating 12. It pertains to the 12 months of the year. Okay, and then for April, it's 9 over 12. For May, it's 8 over 12. And then for June, that would be 7 over 12. And then for July, 6 over 12 times the interest rate. And then for August, that would be 5. And then for September, 4 over 12, then 3 over 12 times 0.071. The next is 2 over 12 times 0.071. And lastly, 1 over 12 times 0.071. So, ayan po, nakuha na natin yung prorated interest rate natin per month. So, madali na po natin i-compute yung per month na interest na na-save natin. So, for January, i-multiply lang ang nahulog nyong amount sa interest rate na na-compute natin kanina. So, ayan, 5,000 times 0.071. For February, so for January, is 355. So, again, kung naka-Excel, i-drag lamang po pababa at ayan na yung makukuha ninyong interest per month. Pero kung mag-compute again manually, so pang February is 20,000 times 0.65 and then pang March is 20,000 times 0.059
Yung April naman, 20,000 times 0.53 and so on hanggang umabot kayo sa December. Now, kapag ito-total nyo po yung monthly interest nyo from January to December, kung natapos na kayong mag-compute, so that would be, ayan, 8,165 na po. So ito na po yung dividendo ninyo para sa 2024. Kapag po ganito yung amount na naihulog ninyo. Okay, kung annual payout po ang naka-enroll sa inyong account, pwede nyo po itong i-withdraw. Ito lamang po ha, ito pong inyong capital ay magko-continue po yan for the next year hanggang umabot ng 5 years. So ito lang po yung pwede nyong i-pay out. Yung mga naka-enroll naman po para sa 5 years payout, so ang mangyayari po is itong 225,000 plus ito pong 8,165 ay papasok na po yan sa January ng susunod na taon. So since ang usapan natin dito is 2024, ibig sabihin po 225,000 plus 8,165, ito po ay papasok na sa aking January 2025 na savings at magsisimula na ring magka-interest. So kung naghulog pa kayo ng January 2025, i-add nyo rin ito doon sa 225,000 plus 8,165 at halimbawa naghulog kayo ng 10,000 ng January, so yun na po yung magkaka-interest for the next month ng January of 2025. So ganun lamang po kadali ang pag-compute ng dividend for your MP2. Sana po ay naintindihan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ako ay nakatulong. Kung may queries po, pwede po kayong mag-drop ng comment and we will try to do our best para po ma-answer ang inyong mga queries. Regarding pag-ibig queries naman po, may mga website po ang pag-ibig kung saan na doon po yung mga information na pwede nating i-check. Meron din po silang chat box at mag-answer din po sila sa inyong mga questions. Okay? Thank you very much for watching po. God bless everyone. Bye!